New mga kaanasaga, welcome back sa isa na namang matinding recap. Ngayon, tatalakayin natin ang Kaiju no 8 Season 2 Episodes 1 to 8. Pwede nyo i-click ang timestamps o tingnan sa description para mapanood agad ang episode na gusto nyo. Kaya simulan na natin ang laban. Naalala ni Kafka ang isang pangyayari noong bata pa siya. Isang kaiju na may lakas na 6.7 ang umatake sa kanilang lungsod, kaya napilitang lumikas sina Kafka at Mina. Takot ang lahat at sobrang pagod na ang mga tao sa sunod-sunod na pag-atake. Biglang tinamaan ng isang gusali at nagsimulang bumagsak ang malalaking piraso ng semento. Tumakbo si Mina pero nadapa siya. Mabilis na ngumiti si Kafka ng pilit, sinusubukang pakalmehin si Mina at sinabing magiging ayos din ang lahat. Biglang dumating ang ilang sasakyang puno ng mga armadong sundalo mula sa Defense Force. Sumigaw si Kafka na pabagsakin na ang kaiju, pero isang malakas na pagyanig ulit ang nagpauga sa gusali kaya napilitan siyang magtago. Pagmulat ng mata niya, wala na si Mina. Sumigaw siya ng malakas, tinawag ang pangalan nito, pero hindi na niya ito nakita. Pagkatapos noon, makikita natin ang mga sundalong handa ng bumaril. Pero biglang lumabas si Mina mula sa itaas ng isang gusali, may dalang espesyal na sandata. Itinutok niya ito kay Kafka at tinawag siyang Kaiju No. 8. Nanlaki ang mata ni Kafka habang pinapanood ang sarili na tina-target. Nagutos si Mina na umatake, at sabay-sabay na nagpaputok ang mga sundalo mula sa iba't ibang direksyon. Pero kahit sunod-sunod ang putok, napaatras lang si Kafka, wala itong naging tunay na pinsala. Bigla siyang nagwala at naglabas ng malakas na enerhiya na tumama at sumaira sa isang helicopter. Lahat ay namangha sa sobrang lakas niya. Isa pang atake ang pinakawalan ni Kafka at tuluyan nitong winasak ang paligid. Pero bigla siyang nagising. Isang masamang panaginip lang pala yun. Napabuntong hininga siya sa ginhawa, pero aksidente siyang nahulog sa kama. Samantala, sa Japan Defense Force 3rd Division sa Takawa Base, pinagmamasdan ni Mina ang mga nasirang bahagi ng lungsod. Lumapit si Soshiro at sinabing may kumpirmasyon na 5 araw na mula nang gawin ang desisyon, pero hindi pa rin sigurado ang mga nasa itaas kung ano ang gagawin kay Kafka. Ayon sa impormasyon niya, nakakulong pa rin si Kafka. Tinitingnan ni Soshiro ang mga sirang gusali at iniisip na matatagalan ang pagkukumpuni. Sumang-ayon si Mina, naalala niya kung paano iniligtas ni Kafka ang lahat, kahit na ang alon mula sa kanilang laban ang sumaira sa lugar. Nabanggit ni Mina kung ito na ba ang araw na makikilala ng mga bagong sundalo ang mga unit nila. Tumango si Soshiro at sinabing paparating na sila. Habang nasa daan, sakay ng sasakyan sina Reno at Iharo papunta sa bagong unit nila. Napansin ni Iharo na tahimik si Reno at mukhang malalim ang iniisip. Kaya nagkunwari siyang tuwang-tuwa at humiling na magpa-picture sa Matsumoto Castle. Tanong niya kung pwede siyang kunan ni Reno ng litrato, pero nagduda si Reno kung may oras sila. Sinabi ni Iharo na marami pa silang oras. Pagkatapos, umupo sila sa isang bench. Gagawin niya ang lahat para makabalik kahit ikamatay pa niya. Tumango si Iharo. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating na sila sa 4th Division. Tahimik lang si Reno, iniisip na sana maging sapat na ang lakas niya para hindi na siya maging pabigat kay Kafka. Sa 1st Division naman, tinitingnan ni Shinomiya ang group chat ng dati niyang mga kasamahan. Pinag-uusapan nila ang bago nilang unit. Naalala niya ang naging laban ni Kaiju No. 8 laban sa ama niya at napag-isip-isip niyang kailangan pa niyang tumibay. Biglang dumating si IG Hasegawa, ang Vice Captain ng 1st Division, at humingi ng paumanhin sa paghintay. Sinabi niyang dadalhin siya sa captain nila. Habang naglalakad, nabanggit niya na malamang ipinaliwanag na ni Captain Ashiro ng 3rd Division ang mga dapat malaman, pero inuulit niya pa rin. Mananatili muna siya sa 1st Division habang inaayos pa ang Takawa Base. Tumango si Shinomiya at inisip na ang 1st Division ang pinakamalakas sa buong Japan. Kahit nasa Amerika siya noon, naririnig niya na ang pangalan nito. Para sa kanya, ito ang perfect na lugar para mapalakas ang sarili. Pagdating nila sa pinto ng opisina ng captain, inisip niyang ito na ang oras para makilala ang pinakamalakas sa Japan. Pero pagpasok ni IG, nadatnan nilang naglalaro ng Call of Duty ang captain, si Captain Gen Narumi. Napahiya si IG. Ito ang unang impression ni Shinomiya kay Narumi. Sinabihan siya ni IG na maghintay muna habang inaayos ang silid. Pumasok si IG at sinipa si Narumi sa kama.
Sinabi niyang 2:00 ng hapon dapat ay handa na siya para sa bagong recruit. Umamin si Narumi na alam niya naman, pero nasa kanya raw kung tatanggapin niya ito o hindi. Sinagot siya ni IG na wala siyang lusot, tamad lang talaga siya. Ayaw ni Narumi na may ibang humawak sa gamit niya, pero napilitan siyang pumayag na siya na lang ang maglilinis. Habang buhat siya ni IG, napansin ni Narumi si Shinomiya. Ipinakilala sila, walang respeto si Shinomiya sa kanya. Inaasahan niyang iba ang captain pero nabigo siya. Biniro siya ni Narumi na siya yata ang anak ng direktor, dahil usap-usapan nito. Tumango si Shinomiya pero halatang inis siya. Nagpigil siya ng galit, iniisip na mas mataas ang ranggo nito sa kanya. Nagbigay galang si Shinomiya at nagpakilala ng maayos. Pero sinabi ni Narumi na bilang captain, hindi siya mahilig sa formalidad at pwede pa niyang tapusin ang sinasabi niya. Biglang tumunog ang alarma. Sinabi ni Narumi na kung gusto niyang malaman ang isang bagay, mas makikita niya ito sa aktwal na labanan. At dahil nandoon siya, may front row seat siya para mapanood. 15 minuto bago yon, may napaulat na kaiju sa dagat. May mga saksi agad na nagbigay alam sa mga awtoridad. Ilang minuto lang, may helicopter na ipinadala para obserbahan ang sitwasyon. 10 minuto pagkatapos, inaprubahan ng Chief of Defense ang plano. Ipinasa ito sa Ariake Maritime Base, at agad lumipad si Captain Narumi kasama si Shinomiya. Ang ibang miyembro ng 1st Division ay sumakay sa mga armored trucks papunta sa lugar ng kaiju. Habang naghahanda ang mga tangke, naglabas ng emergency alert. Lahat ng mamamayan ay pinayuhang lumikas. Isinara ang Kanagawa Route Bay Bridge para pilitin ang kaiju na lumihis. Pero hindi nagtagumpay. Imbes na umiwas, dumiretso ito sa tulay, sinira ito at nalunod ang lahat ng nandoon. Nakarating ang balita kay Narumi pero kalmado pa rin siya. Nag-utos siya ng bagong plano. Pinapante niya sina Shinomiya, Mi, at Takabana sa Usenbashi. Pinaiwan naman niya si Hasegawa sa Diekir para pigilan ang kaiju hanggat maaari. Sumunod lahat sa utos at direktang nakipaglaban sa kaiju. Namangha si Shinomiya sa kung gaano kaayos ang kilos ng mga sundalo. Napagtanto niyang kaya lang ito posible dahil sa galing at lakas ng bawat isa sa kanila. Siguradong lagpas 40% ang nilalabas nilang lakas, mas malakas pa sa karaniwang pinuno ng isang unit. Nagulat sila kay Narumi na naisakay na nila ang kaiju sa neutralization point B at naghanda na si Narumi para sa huling yugto ng labanan. Bago siya tumalon papunta sa kaiju, humarap siya kay Shinomiya at sinabing hindi niya iniintindi ang pormalidad, kalinisan, sipag, o porma. May isang bagay lang na gusto ni Captain Narumi mula kay Shinomiya. Bigla niyang inactivate ang espesyal niyang sandata at tumalon papunta sa kaiju, diretsyong bumagsak sa likod nito. Sa isang malakas na atake, bumaon ang espada niya sa katawan ng nilalang, kaya napasigaw ito sa sakit. Pagkatapos noon, pinaputok niya ang kanyang sandata at biglang sumabog ang kaiju, nagkalat ang mga parte ng katawan nito sa paligid. Gulat na gulat si Shinomiya sa nasaksihan. Pagkatapos, tinapos na ni Narumi ang kanyang sinasabi, ang gusto lang niya ay makita ang hindi mapipigilang lakas. Wala siyang pakialam sa pagiging magalang kung walang silbi. Lumiwanag ang mga mata ni Shinomiya, namangha siya dahil sa wakas. Tumugma na si Narumi sa inaasahan niya. Maya-maya, bumalik na sila sa opisina ng 1st Division. Naiinis si Narumi dahil puro si Mina lang ang laman ng mga balita. Napansin ni Shinomiya na kakaiba para sa pinakamalakas na tao sa Japan na i-google ang sarili niya. Pero napansin niya ring sunod-sunod ang pag-vibrate ng cellphone nito, kaya sinabi niyang silipin niya na. Sagot ni Narumi, malamang ang tatay ni Shinomiya o si Director Isao lang yun, na may panibagong meeting na naman, pero wala raw siyang pakialam. Bakit daw siya magsasayang ng gabi para lang doon? Biglang dumating si Hasegawa at sinipa si Narumi, sinabing tungkulin niya ang attend sa mga meeting. Habang hinihila niya palayo si Narumi, nagtanong ito kung ano bang mahalaga. Sinabi ni Hasegawa na tungkol ito kay Kaiju No. 8, kaya agad na nakuha ang atensyon ni Shinomiya. Samantala, si Kafka ay patuloy na nagsasanay sa loob ng selda. Iniisip niya na 5 araw na ang lumipas at wala pa rin siyang nagagawa. Naalala niya ang sinabi ni Director Isao tungkol sa pagpapakita ng halaga niya, pero hindi niya alam kung ano nga ba ang eksaktong dapat niyang gawin. Kahit ganoon, alam niyang wala siyang ibang pagpipilian.
Gagawin niya ang lahat para makabalik. Biglang dumating ang ilang sundalo at inihatid siya sa opisina ng direktor. Doon nakita niya si Shinomiya at si Captain Narumi. Nakilala agad ni Kafka si Narumi at nagtanong sa isip niya kung bakit naroon ito. Maya-maya, nagsalita si Director Isao. Sinabi niyang ililipat si Kafka sa First Division. Ipinaliwanag niya na ang pinakamalakas na kaiju sa kasaysayan ay dapat makasama ng pinakamalakas na puwersa laban sa kaiju. Inutusan niya si Kafka na patunayan ang halaga niya para tanggapin siya ng iba. Kung hindi, wala na siyang lugar sa Defense Force. Bagamat ayaw ni Kafka na kailanganin lang siya bilang kaiju number 8, pumayag siya dahil gusto pa rin niyang mabuhay. Pero sa gulat ng lahat, tumanggi si Narumi. Ayon sa kanya, siya lang ang kailangan para talunin ang mga kaiju. Gustong umalis ni Narumi pero pinigilan siya ni Director Isao. Sinabi nito na hindi sapat yon, dahil si Kaiju number 9 ay may kakayahang mag-anyong tao, at si Kaiju number 10 naman ay sinadya talagang atakihin ng Defense Force. Malinaw na iba ang mga ito sa mga dating kaiju na nakaharap nila. Para kay Isao, habang lumalakas ang Defense Force, mas mabilis ding nagiging mas malakas at mas matalino ang mga kaiju. Kaya arogante kung iisipin nilang kaya nilang labanan lahat ng mag-isa. Kailangan din nilang umangkop at mag-evolve. Pakiramdam ni Narumi, hindi siya pinagkakatiwalaan ng direktor. Kaya nagmungkahi siya, gumawa na lang sila ng sandata gamit si Kaiju number 8. Nagulat si Kafka sa narinig, pero sinabi niya na hindi siya maaaring mamatay. Hindi lang para sa mga kasamahan niyang naniniwala sa kanya, kundi dahil may pangako pa siyang kailangang tuparin, ang lumaban sa tabi ni Mina. Buong kumpiyansa siyang nagpakilala, pero nilampasan lang siya ni Narumi at walang pakialam sa saloobin niya. Para kay Narumi, ang mahalaga lang ay lakas at resulta. Habang papalayo, sinabi pa nito na kung sakaling mawalan muli ng kontrol si Kafka, papatayin niya ito mismo at gagawin niyang armor ang katawan nito. Ang tugon lang ni Kafka ay isang simpleng salamat. Samantala, iniulat ni Soshiro kay Mina na lahat ng rookies ay nakapunta na sa kani-kanilang unit. Sinabi ni Mina na dapat ay magsimula na rin sila at inaya si Soshiro na mag-train kasama niya. Sa kabilang banda, nagpunta si Director Isao sa isang underground facility. Binati siya ng mga siyentipiko at inihatid papasok. Habang naglalakad, napansin niya ang isang tao sa loob ng isang malaking glass chamber. Nagpatuloy ang kwento kung saan natapos ang huling episode. May nangyayaring lindol at naguguluhan ng mga tao kung anong nangyayari. Biglang tumigil ang lindol pero bumalik ulit, at nagsimulang lumubog ang mga gusali sa lupa. Napakita ang matinding pinsala, maraming sugatan at may malaking hukay na nabuo sa gitna ng syudad. May isang babae na naglabas ng cellphone at binuksan ang camera. Sa loob ng screen, nakita niya ang napakaraming kaiju ants. Kumalat agad ang mga ito sa buong lungsod at nagsimulang maghasik ng kaguluhan. Pagkatapos ng opening, pinakita ang training camp ng Defense Force. Nagsasanay ang mga sundalo, kasama sina Kafka at Shinomiya. Halatang pagod na si Kafka, pero tuloy pa rin siya sa training. May mga balitang lumalabas sa dyaryo na lumalala ang mga kaiju attacks. Habang tumatakbo si Kafka sa training ground, iniisip niya ang sinabi ng direktor. Gusto niyang mapatunayan ang sarili at hindi mawala ng kontrol. Ayaw niyang makasakit ng ibang tao, kaya pilit niyang pinapalakas ang sarili. Samantala, pinuntahan ni Shinomiya si Narumi. Wala na siyang oras para mag-aksaya at gusto niyang mag-training kasama ito. Pagdating niya, nakita niyang nagmamakaawa si Narumi na parang pulubi habang humihingi ng pera. Sabi ni Narumi, bigla raw nawala lahat ng pera niya sa account. Pero napansin ni Shinomiya ang mga kahon ng delivery sa likod niya at tinanong kung doon napunta ang pera. Sinermonan niya si Narumi at sinabing nakakahiya namang humingi siya ng pera sa junior niya. Humingi ng tawad si Narumi habang nakaluhod at nakiusap pa. Pero biglang tumunog ang sirena, senyales ng emergency. Dumating si Hoshina at sinabing kailangan ng maghanda. Nagsuot sila ng full gear. Pati buong Defense Force at First Division. Nakakalat na sa lungsod ang mga kaiju ants, kaya't ang mga sibilyan ay pinapunta sa mga evacuation shelter. Pero sa sobrang dami ng tao, halos mapuno agad ang mga silungan. Sa gitna ng kaguluhan, may batang lalaki at kapatid niyang babae. May sugat sa paa ang babae at pinapalakas ng loob ng kuya niya. Sabi niya, huwag siyang matakot dahil parating na si Narumi at ang First Division para iligtas sila.
Biglang lumitaw ang isang malaking kaiju ant sa harap nila. Tumayo ang kuya para protektahan ang kapatid niya kahit natatakot. Paulit-ulit niyang sinasabi na darating si Narumi. Nang umatake na ang kaiju, biglang dumating si Narumi at binasag ito sa isang hampas lang. Sinabi ni Narumi na paparusahan siya ng bata dahil hindi niya siya tinawag na Captain. Inutusan niyang magsulat ng 10 magandang bagay tungkol sa kanya sa social media. Pumayag ang bata. Habang nag-uusap sina Narumi, tumawag sina Kinashi at Miyaki. Sabi ni Kinashi, napatay na nila ang 4 na kaiju sa kanilang lugar. Si Miyaki naman ay patuloy pa rin sa pakikipaglaban. Sinabi ni Narumi na kailangan munang unawain ang sitwasyon. Ang unang priority ay ligtas ang mga sibilyan, at kailangang maitulak ang mga kaiju papunta sa neutralization zone. Nasa zone na rin si Shinomiya at sinabihan siya na kapag ligtas na ang mga sibilyan, pwede na siyang umatake. Naghanda siya at binuksan ang kanyang weapon. Matagal nang alam ng lahat na malakas siya, pero sa pagkakataong ito, gusto niyang mas higaitan pa ang sarili. Iniisip pa rin niya ang idol niyang si Mina, kung gaano ito kabilis at galing sa laban. Gusto ni Shinomiya na maging tulad niya. Dumating si Kafka at natuwa sa galing ni Shinomiya. Nagbiruan pa sila ng kaunti bilang senior at junior. Si Shinomiya ay handa nang sumabak sa laban, kasama ang backup niya na nakaabang sakaling kailanganin. Sinimulan niyang patumbahin ang mga kaiju isa-isa. Sa monitoring room, pinakita rin na maraming kaiju na ang nalilinis ni Shinomiya at ng iba pang miyembro ng Division 1. Habang pinupuri ni Hoshina ang lakas ni Shinomiya, biglang napansin ni Narumi na may kakaiba sa mga kaiju ants. Dati, hindi sila lumalabas sa surface. Pero ngayon, kitang-kita sila sa ibabaw. May kutob si Narumi na may kung sinong nagbibigay ng utos sa mga ito. Naalala niya ang mga kaiju sa huling episode ng nakaraang season, may pagkakahawig ang kilos nila. Sa western side, mas dumami pa ang kaiju. Nasa zone din si Kafka. Naghahanda siyang umatake pero kinakabahan siya. Naalala niya ang huling beses na nawalan siya ng kontrol. Gusto niyang patunayan sa direktor na karapat-dapat siya. Sinubukan niyang mag-transform. Nagbago ang mga kamay at binti niya, pero hindi sapat para makalaban ng maayos. Tinamaan siya ng kaiju at Natamba. Habang sinusubaybayan ng mga scientist ang galaw niya, nagtaka sila kung bakit hindi siya nagtatransform ng buo. Inatake pa siya ng mga kaiju pero naiwasan niya ng kaunti. Alam niyang hindi sapat ang partial transformation. Sinabi niya sa sarili, hindi siya pwedeng matakot. Kailangan niyang lumaban para sa pangarap niya. Muli siyang sumubok na mag-transform. Tumaas ang energy signal sa buong base, pero bigla siyang bumalik sa pagiging tao. Hindi siya nagtagumpay. Sinipa siya ng kaiju at lumipad siya palayo. Wala na siya sa kondisyon. Biglang may lumabas mula sa ilalim, isang kaiju ant na sinasakyan ni Kaiju number 9. Napansin nito si Kafka. Sinubukan niyang tukuyin kung siya ba talaga ang kaiju no. 8. Inatake niya si Kafka para makasigurado. Sugatan si Kafka at hirap na hirap. Paulit-ulit siyang sumusubok mag-transform, pero palaging bigo. Pinag-uusapan ng lahat kung mawawala na ba talaga si Kaiju number 8. Papalapit na si Narumi para tulungan si Kafka pero hinarang siya ng isa pang higanteng kaiju. Doon niya nakita si Kaiju number 9 ulit. Sa paligid, may mga patay na kaiju na biglang nabuhay. Lalong dumami ang kaiju sa buong lungsod. Galing na ulit ang mga ulat, lumalala ang sitwasyon. Nang dumating si Kaiju number 9, nag-iba ang daloy ng laban. Kahit anong gawin ng Defense Force, hirap pa rin sila. Si Kafka ay patuloy na binubugbog. Nagsalita si Kaiju number 9 at sinabing kukunin na niya ang kapangyarihan ni Kafka. Sinubukan ni Kafka na lumaban, pero nadapa at nasaktan ulit. Sa monitoring room, pinag-uusapan ng direktor at ng voice director ang posibilidad na siya mismo ang bababa para pigilan si Kafka sakaling mawalan ito ng kontrol. Alam niyang delikado ito at baka mamatay siya kapag lumaban muli gamit ang kanyang armor. Nang muntik nang patayin si Kafka, biglang dumating si Shinomiya. Pinutol niya si Kaiju number 9 sa kalagitnaan. Pero bumalik sa ayos ang kaiju. Sinabi niya, hindi niya kilala si Shinomiya. Sagot niya, hindi mo na kailangang makilala ako. Basta ngayong araw, mamamatay ka na. Nagsimula ang matinding laban nila. Sa kabilang banda, pinakita si Narumi na nakaharap din kay Kaiju number 9.
Sinabi ng Kaiju na aalisin na lang niya si Narumi para matulungan ang kasama niya sa pagpatay kay Kafka. Tumawa lang si Narumi, sinabing hindi niya papayagan yon. Sa kanya sinabi, si Kafka ay isang regular officer sa team nila at siya ay captain. Inatake siya ni Kaiju number 9 pero sinaway siya ni Narumi. Hoy, nagsasalita pa ako. Hintayin mong matapos ako bago ka umatake. Nainis si Narumi, at sinimulan niya ang kanyang sariling pag-atake. Nagharap sila sa isang matinding labanan. Sa buong lungsod, abala ang buong defense force sa pakikipaglaban sa iba't ibang kaiju. Ang direktor ay tahimik lang na nagmamasid. Sa isip niya, ito na ang pagsubok ng bagong henerasyon. Ito na ang pagkakataon nilang patunayan ang sarili. Nagsimula ang kwento sa eksaktong punto kung saan nagtapos ang huli. Hindi pa rin makatransform si Kafka, at dumating si Shinomiya para iligtas siya. Sabay silang humarap kay Kaiju number 9, pero si Kafka ay hirap pa rin, parang may humaharang sa kanyang abilidad. Napansin ni Shinomiya na baka si Kaiju number 9 mismo ang dahilan. Kaya gumawa siya ng plano, i-distract ni Kafka si Kaiju, at siya naman ang aatake. Umaasa siyang kapag nabigla ang kalaban, makakilos na si Kafka. Habang sinusubukan nilang isagawa ang plano, biglang hinati ni Kaiju number 9 ang sarili at sabay na umatake sa kanila. Nasugatan si Kafka, at si Shinomiya naman ay tinamaan sa tagiliran. Nahihirapan siyang basahin ang kilos ng kalaban. Pero hindi nagpatinag si Shinomiya. Bumawi siya at mabilis na umatake. Hindi siya papayag na magmukhang talunan. Alam niyang oras na para protektahan ang lahat. Nag-flashback ang eksena sa kabataan ni Shinomiya. Pinapanood niya noon sa TV ang mga sundalo ng Defense Force na lumalaban sa mga kaiju. Sa loob ng klase, pinuri ng lahat ang isang babaeng sundalo, si Hakari Shinomiya, ang kanyang ina, na may hawak ng weapon number 4, isa sa pinakamalalakas na sandata. Masaya si Shinomiya noon habang pinupuri ng mga kaklase ang kanyang nanay. Pag-uwi ng nanay niya mula sa operasyon, masaya silang naglaro. Binanggit ni Shinomiya na gusto rin niyang maging sundalo para matulungan ang kanyang ina. Nabigla pero natuwa ang mga magulang niya. Dumaan ang panahon at ipinakita ang masayang buhay nilang pamilya. Hanggang sa isang araw, naging larawan na lang ang kanyang ina. Namatay ito habang nilalabanan si Kaiju number 6. Si Hakari ay kapitan ng Division 2, at isang haligi ng Defense Force. Sa burol, tahimik na nakaupo si Shinomiya habang umiiyak. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na isa siyang sinungaling, dahil nangako siyang ililigtas ang kanyang ina, pero hindi niya ito nagawa. Tiningnan niya ang kanyang ama na seryosong nakaupo sa tabi. Doon siya nangako, magiging mas malakas siya. Hinding-hindi na siya papayag na may mamatay pa. Nagbalik sa kasalukuyan ang kwento. Si Shinomiya ay todo bigay na sa laban. Naalala niya ang pangako niya, na ililigtas niya ang lahat kapag nasa labanan. Habang sumusugod siya, nadulas siya dahil sa paglapat ng ulo ng kaiju, pero biglang dumating si Kafka at tinadyakan ang kalaban. Kahit nabali ang paa niya, nagbigay ito ng opening kay Shinomiya. Ginamit niya ang technique number 6 ng Weapon X, tinaga niya ang leeg ni Kaiju number 9 at pinasabog ito. Sinabi niya kay Kafka na kailangan na nitong mag-transform. Sa wakas, dahan-dahan nang bumabalik ang Kaiju form ni Kafka. Pero sa kalagitnaan ng kanyang transformation, may lumitaw na imahe sa isip ni Kafka, pinatay ni Kaiju no. Siyam si Shinomiya, pati ang ibang mga kasama niya. Natakot siya, ayaw niyang mawala ng kontrol. Baka masaktan niya ang kanyang mga kaibigan. Kaya hindi pa rin niya magawang mag-transform ng buo. Habang pinapanood siya sa command center, nabahala ang mga opisyal. Sinabi ng voice director na oras na para gamitin ang plan B, biglang lumitaw si Narumi at sinabing siya na ang bahala. Habang nakikipaglaban sa duplicate ni Kaiju number 9, tinaas niya ang kanyang combat power sa 78%. Nagulat ang mga tao sa control room. Nilinis agad ang paligid dahil sa inaasahang malakas na epekto ng laban. Habang sinusubukan siyang atakihin ni Kaiju number 9, napansin nito na ang sandata ni Narumi ay may dalawang epekto, pumuputol at sabay na nagsusunog. Dahil dito, bumabagal ang pag-recover ng sugat. Nagpatuloy si Narumi sa pag-atake. Walang tigil siyang nagpaputok habang lumalapit. Na-curious si Kaiju number 9 sa sandata niya, blade at baril na pinagsama. Nahihirapan siyang makalapit. Nang subukan ni Kaiju number 9 na umatake sa likod ni Narumi, mabilis itong nakaiwas.
Nagsimula na ring maglabasan ng mga bomba sa paligid. Sumabog ang mga ito, pero nanatiling kalmado si Narumi. Ipinakita ng narrator na ang sandatang gamit ni Narumi ay Retina 01, gawa sa mata ni Kaiju number 1. May kakayahan itong makita ang kilos ng utak ng kalaban, parang ultravision, pero mas advanced. Kaya bago pa man gumalaw ang kalaban, alam na ni Narumi kung saan ito pupunta. Kahit anong galaw ni Kaiju number 9, mabilis siyang natutunto ni Narumi. Sa huli, nakita niya ang core ng kalaban, at gamit ang technique number 2 ng squadron style/salvo, tuluyan na niyang pinasabog si Kaiju. Gulat na gulat ang buong command center. Pinuri siya ng mga opisyal. Habang nangyayari ito, si Kafka ay patuloy pa ring lumalaban sa sarili niyang takot. Naalala niya sina Mina, Hoshina, at Rhino, mga taong lumalaban ng buong tapang. Na-motivate siya. Sinabi niya sa sarili, hindi ako mamamatay bilang isang talunan. Sa wakas, nagtiwala siya sa sarili. Naramdaman niya ang tiwala ng kanyang mga kasama, at tuluyan na siyang nag-transform bilang Kaiju number 8. Dumating siya sa tabi ni Shinomiya. Sabay silang humarap sa laban. Sa kabilang banda, abalang-abala rin si Gigi sa pagbibigay ng utos, pinuprotektahan ang buong lugar para hindi lumawak ang pinsala. Inanunsyo ng command center, bumalik na si Kaiju number 8. Ipinag-utos ng direktor na simulan na ang phase 2. Si Kaiju number 9 ay ngumisi. Alam ko na ikaw si Kaiju number 8. Nilabas niya ang isang kakaibang tunog. Nabuhay muli ang mga patay na insekto sa paligid. Lumabas ang mga pakpak ng higanteng insekto na kinauupuan niya. Nagpasalamat si Kafka kay Shinomiya. Hindi ko akalain, nasaan ako nitong mga nakaraan. Pero ngayon, buo na ang tiwala ko sa inyo. Ako na ang bahala sa Kaiju number 9. Sumagot si Shinomiya, gusto mong ako ang lumaban sa mga insekto at ikaw sa boss. Ayos lang, pero kapag natalo ka, ako pa rin ang papatay sa'yo. Sabay silang lumusab. Umatake si Kafka. Sinabi ni Kaiju number 9, marami akong natutunan mula sa huling laban natin. Sinubukan niyang sakalin si Kafka gamit ang mga pakpak ng insekto. Handa na akong patayin ka. Pero sinira ni Kafka ang kanyang pagkakahawak at inatake ang higanteng insekto. Nasa kamay na niya ang core nito. Ito pala ang totoong insekto. Sabi ni Kafka. Piniga niya ito at pinasabog. Alam na ni Kafka kung nasaan ang core. Hindi na niya kailangang eye scan tulad ni Narumi, nakuha na niya sa pakiramdam. Muling nagsimula ang laban sa pagitan ni Kaiju number 9 at Kaiju number 8. Sa pagkakataong ito, handang-handa na si Kafka. Mas kilala na niya ang sarili niyang katawan, mas mabilis siyang kumilos, mas matatag. Sinubukan siyang sakalin muli ni Kaiju number 9, pero nabasag agad ni Kafka ang hawak nito. Lumipad siya at binigyan ng isang malakas na suntok, isang suntok na lumikha ng matinding pagsabog sa paligid. Nagulat ang command center. Totoo ba to? Ganito ba talaga siya kalakas? Si Kafka ay punong-puno ng enerhiya. Dating hinuhusgahan, ngayon ay pinupuri. Sa wakas, nag-transform na rin si Kafka bilang Kaiju number 8 at agad niyang tinalo si Kaiju number 9. Pero ang tanong, ganoon lang ba kadali talunin si Kaiju number 9? O may mas malaking plano pa itong inihahanda? Tingnan natin kung ano ang mangyayari. Matapos talunin ni Kafka si Kaiju number 9, nagsimulang maglaho ang signal ng iba pang mga Kaiju. Dahil dito, tuwang-tuwa ang lahat sa kanilang pagkapanalo. Pero kahit ganoon, marami pa ring Kaiju na nananatili roon. Kaya sina Gen, Kafka, at Kakoru ay nagsimulang lumaban para tapusin sila. Sinabi ni Hoshina, ang anak mo ay sobrang lakas na ngayon. Noong una ko siyang nakilala, ganyan na ganyan din siya. Laging nakakagulat ang bagong henerasyon at mas pinapataas pa ang inaasahan ko sa kanila. Nagulat si Aegis, AGB sa orihinal, nang makita na kahit dalawang magkaparehong klase ng Kaiju ang umatake, napakaliit ng naging pinsala. Napagtanto niya na mas lalo nang lumakas ang First Division. Nang matapos nilang talunin lahat ng Kaiju, binati sila ng direktor na si Isao, sina Kafka, Kakoru, at Gen. Dahil dito, napaluha si Kakoru at pinaalalahanan ng lahat na alagaan ang mga tao. Pero napansin ni Gen na may kakaiba. Naalala niya ang sinabi ni Kaiju number 9 na gusto nitong patayin si Kaiju number 8 para makuha ang kapangyarihan nito. Pero ano nga ba ang ibig sabihin noon? Totoo bang yun lang ang plano niya, o may iba pa?
Biglang nagpatunog muli ng alarma sa headquarters, at natuklasan nilang may isa pang kaiju. Nalilito sila kung ano ba talaga ang nangyayari. Samantala, sinabi ni Kaiju number 9, Kaiju number 8, nakakalungkot na hindi kita napatay, pero makakamit ko ang isa ko pang layunin. At pagkatapos noon, kukunin ko rin ang kapangyarihan mo. Na-realize ni Kafka na ang mga kaiju na tinalo nila ay hindi pala ang tunay na katawan ni number 9. Nasa headquarters pala ito, at ang totoong target niya ay si Direktor Isao para makuha ang kapangyarihan ni Kaiju number 2. Agad na tumakbo sina Kafka, Gen, at Kakoru para protektahan si Direktor Isao. Lumabas si Kaiju number 9 sa harap nila, at inutusan ni Isao ang lahat na lumikas. Pero bigla itong umatake sa isang sundalo, na nailigtas ni Isao, kapalit ng pagkasira ng kanyang helmet. Agad niyang sinuot ang mga sandata ni Kaiju number 2. Nagulat si number 9 na tinalo sina Beta at Gamma ng ganoon kabilis, kahit na halos kasing lakas sila ng kanyang unang anyo. Sinabi nitong mas lumakas pa si Isao kaysa sa inaasahan niya. Naglaban sila at nagsalpukan ng kamao, na halos sumabog ang buong kampo. Ayon sa ulat ng 3rd Division, nasa 8.5 ang fort ng Kaiju number 9, kaya si Isao lang ang pwedeng humarap dito. Pero sa laban, nakalamang si number 9, dahilan para damyugo ang braso ni Isao. Kahit ganoon, napigilan ni Isao ang isa pang pag-atake at nasugatan pa ang kamay ni number 9. Sinabi ni Isao kay Akira na lumikas, pero tumanggi ito dahil matagal na siyang humahanga kay Isao at gusto niyang tumulong. Dahil doon, pinayagan siyang sumama sa laban. Inactivate ni Isao ang full power ng suit at sandata niya, kahit alam niyang babawasan nito ang kanyang buhay. Muling nagsalpukan sina Isao at number 9. Sa lakas ng suntok ni Isao, muntik na niyang putulin ang ulo ng kaiju, pero mabilis itong nakarecover at gumanti ng atake. Napansin ni Isao na mas mahina na siya kaysa dati, lalo na noong lumalaban pa siya kasama ang kanyang asawa laban kay Kaiju number 6. Habang sinusubukang bawasan ni Akira ang pinsala sa suit, nagpa siya si Isao na ilagay lahat sa atake mode para tapusin ang laban. Alam niyang paputok ang kaliwang braso niya, pero wala siyang pagsisisi. Sabi niya, handa siyang isugal ang buhay niya tulad ng ginawa ng kanyang asawa noon. Nagbalik tanaw sa nakaraan kung saan ipinangako ni Isao sa ina ni Kakoru na aalagaan niya ito. Ngayon, determinado siyang patayin si number 9 para hindi maging banta sa kinabukasan ni Kakoru. Ginamit niya ang napakalakas na electromagnetic energy attack. Lumitaw ang core ni number 9, pero nakahanda na ito at binago ang anyo para umiwas. Hindi makapaniwala si number 9 na kaya pa ni Isao na ulitin ang parehong atake. Sa huli, tinamaan niya ng matinding suntok si number 9, dahilan para magkaroon ng malaking pagsabog. Akmang aakalain ni Akira na panalo na si Isao, pero buhay pa rin ang core ng kaiju. Sinabi ni number 9 na yun na ang limit ng isang human body, at pagkatapos ay inabsorb niya si Isao. Pagdating ni Kafka at Gen, nakita nila si Isao, pero nalaman ni Kafka na si number 9 na ito. Inatake ni number 9 si Gen, pero nasagip siya ni Kafka. Ipinahayag ni number 9 na inabsorb na niya si Isao, bagay na hindi matanggap ng iba, lalo na ni Kakoru na agad umatake. Pero nang ipakita ni number 9 ang mukha ng kanyang ama, napatigil si Kakoru. Muling umatake si Gen, ngunit halos walang epekto sa kaiju. Naalala niya ang habilin ni Isao na ipagtanggol ang bansa, kaya nagpatuloy siya sa laban. Nang maramdaman ni number 9 na may kakaiba sa kanyang katawan matapos ang fusion, tinangka niyang tumakas. Pero nabangga siya pabalik ni Gen, kahit maganda ang atake ni Gen, mas matibay pa rin ang depensa ni number 9. Sinubukan din ni Kafka na umatake, pero ngayon, kaya na itong harangin ni number 9. Ang episode ay diretso agad mula sa ending ng nakaraang episode, kung saan magkasamang nakikipaglaban si Narumi Gen at Kafka Habino laban kay Kaiju number 9. At grabe, bagbog na bagbog sila, sobrang lakas ni number 9. Iniisip ni Kafka na dahil kasama na niya si Narumi, baka may chance silang talunin si number 9. Pero hindi ganun ka-simple. Hirap na sila at halos makaalis na si number 9 nang bigla itong maputulan ng braso, at ang gumawa nun, walang iba kundi si Narumi, na galit pa rin matapos ang pagkamatay ng kanilang direktor. Hindi pa nakaka-recover si number 9, umatake ulit si Narumi sa parehong parte ng katawan na hindi pa nito naayos.
Dahil doon, hindi agad nakapag-regenerate o nakapag-harden ng katawan si number 9, at halatang nainis siya. Samantala, todo banat na rin si Kafka, galit na galit dahil alam niyang hindi nila pwedeng palayain ang halimaw na ito. Kasabay nito, ipinakita rin si Mina Shinomiya, na umiiyak habang inaalala ang huling mensahe ng kanyang ama. Sinasabi ni Kafka na hindi ito tama para sa anak ng direktor, at mas lalo siyang nagiging desperado sa pakikipaglaban. Sa galit niya, binigyan niya si Kaiju number 9 ng isang napakalakas na suntok na tumilapon ito ng malayo. Pero kahit ganun, hindi pa rin tuluyang natatamaan si No. Siyam, paulit-ulit na umaatake sina Kafka at Narumi, at nakahanap sila ng opening. Ngunit bigla namang nag-transform si number 9, naglabas ng malakas na thunderstorm, at pagkatapos ay isang napakalaking pagsabog. Pagbagsak ng usok, makikita na pati lower body ni number 9 ay napinsala. Sabi niya, sapat na to para makatakas ako, kasi natatakot siyang mawala ng bagong katawan niya. Pero laking gulat niya nang makitang hindi man lang umalis ng 1 pulgada sina Kafka at Narumi, nakaharang pa rin, handang ipagpatuloy ang laban. Sa inis, hinati ni number 9 ang sarili niya sa 2 anyo at sabay na umatake sa mga kasamahan nila. Napilitan sina Kafka at Narumi na protektahan ng iba, si Narumi kay Akira at si Kafka kay Mina. Pagkatapos nun, muling nang asar si number 9. Mas inuuna niyo pa rin ang emosyon at mga tao kaysa laban. Sige, iligtas niyo sila. Ako'y aalis na. Goodbye, Kafka, goodbye, Kaiju number 8. Bago tuluyang tumakas, nag-iwan siya ng babala kay Kafka, sa susunod na pagkikita natin, mas matindi na. At sa kabila ng lahat, galit na galit si Kafka dahil ginamit ni number 9 ang mukha ng kanilang direktor, at sinabi pa nitong nagsimula na ang bagong era ng mga kaiju. Pagkatapos, ipinakita ang balita, inanunsyo ng Neutralization Bureau na namatay na nga ang kanilang direktor, Isao Shinomiya, sa huling laban. Ginawa ang funeral at buong defense force. Pati halos buong Japan, ay nagluksa. Para kay Narumi, sobrang sakit dahil itinuring niyang father figure ang direktor. Pero mapapansin na hindi attend si Mina sa funeral. Sa halip, ipinakita siya sa opisina ng kanyang ama, nakaupo sa upuan ng direktor at umiiyak. Sabi niya, mahina ako, hindi ko siya nailigtas. Kasalanan ko ito. Sinubukan siyang palakasin ng loob ni Narumi, pero tumayo si Mina at nagsabi, hindi, kailangan kong maging mas malakas. Hindi ko siya pwedeng iwan. Naniniwala akong nasa loob pa rin ni Kaiju no. Siyam ang tatay ko. Hindi ako titigil hanggang mailigtas ko siya. Narumi, kung ganun, tutulungan kitang maging mas malakas kaysa kahit sino. Ipapasa ko sa iyo ang lahat ng itinuro sa akin ng direktor. Ipakita mo sa akin kung hanggang saan ang kaya mo. Umiiyak si Mina, pero tinanggap niya ito bilang pangako. Samantala, si Kafka na nakikinig sa labas ay tinignan ng kamay niyang may bakas ng balat ng kaiju. Tinakpan niya ito ng gloves at nagsabi sa sarili, ako rin, kailangan kong maging mas malakas. Pagkatapos, ipinakita ang vice director na nasa lab, kung saan near-reveal ng assistant na may tinatagong secret mission ang direktor sakaling may mangyari sa kanya. Naiinis pa ang vice director kasi palagi raw siyang pinapahawak ng ganitong klase ng trabaho, pero sa huli sinabi niya, sige. Panahon na para sa paghihiganti. Ipagpatuloy ang experiment na ito. Sa dulo, ipinakita si Mina na nagsasanay kasama si Shinoe habang inoobserbahan ni Narumi. Sabi niya, kung hindi ka lalaban ng seryoso, paano ka makakaabot sa level na kaya mong lumaban sa akin? Lahat ng nasa First Division ay may puso ng kapitan. Gawin mong higit pa. Idinagdag pa niya na naglalaro siya ng isang game na tatapusin niya sa loob ng 1 buwan, kaya gusto niyang malagpasan ni Mina ang lahat ng kanyang assistants bago pa niya matapos ang laro. Biglang dumating si Hoshina at sinipa si Narumi, sabay sabing, ikaw rin, kailangan mong magtrabaho at magsikap. Pagkatapos ng training, sinabi ng kakampi nilang may buhok na asul na nakikita niya ang malaking potensyal kay Mina. Excited din siya na makalaban nito, kaya agad silang nag-sparring para mag-practice. Habang nagpapatuloy ang laban, dumating si Hoshina, at tinanong si Narumi, Jen, nagdesisyon ka na ba kung mananatili si Kaiju number 8, Kafka, sa Defense Force o hindi? Bago pa man makasagot si Narumi, nakatanggap siya ng urgent message sa earpiece, kailangan nilang pumunta agad para sa isang meeting tungkol kay Kafka. Cutscene, ipinakita si Kafka,
na matagal ding hindi nakauwi sa kanyang kwarto. Tahimik siyang nagmasid sa paligid, tumingin sa mga lumang gamit, mga sertipiko, at sa balkonahe, para lang namnamin ang alaala ng dati niyang buhay. Kasabay nito, ipinakita ang ulat na tinatanggap ni Narumi at Hoshina. Kung patuloy na magta-transform si Kafka bilang kaiju, darating ang araw na hindi na siya makakabalik bilang tao. Wala pang tiyak na petsa o oras, pero sigurado raw na mangyayari yun. Tinanong ni Hoshina kung alam ba ni Kafka ang tungkol dito, at sinagot ng reporter, oo, alam niya. Kaya't lalo silang nag-alala. Samantala, si Kafka ay nakakuha ng permiso na makapasyal sandali para bumalik sa kanyang lumang trabaho, ang Monster Sweeper Crew, ang cleaning team na dati niyang pinagtatrabahuhan. Pagdating niya roon, sobrang saya ng mga dati niyang kasamahan nang makita siya. Binalik niya pa ang ilang gamit na hiniram niya noon. At nagtawanan silang lahat. Pinakita rin ni Kafka ang galing niya sa paggamit ng bagong cleaning machine, at humanga ang lahat dahil 10 taon nga siyang nagtrabaho roon. Habang nagtatawanan sila, napunta ang usapan sa hinaharap ng Defense Force at sa paghihiganti nila kay Kaiju No. 9. Ramdam ni Kafka ang bigat ng responsibilidad, nakita niya kung gaano kahirap ang trabaho ng cleaning team, at alam niyang hindi na niya kayang makita ulit na masaktan ang mga kaibigan niya. Pag-uwi ng gabi, umupo si Kafka sa isang bench, malalim ang iniisip. Alam niyang wala siyang ibang choice kundi talunin si Kaiju No. 9, kahit anong kapalit. Doon dumating si Narumi, umupo sa kabilang bench, at diretsahang sinabi, Kafka, ayoko talaga na manatili ka sa Defense Force. Kung patuloy kang magta-transform, darating ang oras na hindi ka na magiging tao. Ayokong mangyari yun sa'yo. Pero, bigla siyang tumayo, hinawakan si Kafka sa kwelyo, at tinuloy. Pero ngayon, kailangan ko ang tulong mo. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa'yo, at hindi ko na iniisip kung tuluyan kang maging kaiju. Ang mahalaga, dapat mamatay si Kaiju No. 9, at para magawa yun, kailangan kita. Kapag dumating ang araw na maging halimaw ka, ako mismo ang papatay sa'yo. Pero hanggang doon, tutulungan mo ako. Maliwanag, sumagot si Kafka, seryoso. Kung ganon, tutulungan kita. At kahit ano pa ang mangyari, hindi ko bibiguin ang direktor sa huling pagkakataon na binigyan niya ako ng tiwala. Narumi, ayos. Sumama ka sa akin. Cutscene, ipinakita ang buong Defense Force na nagsasanay para sa susunod na laban. Lahat ay handang-handa, at sabi pa ni Narumi, ngayon, pagkakataon na ng Defense Force para umatake. Sa huling sandali ng episode, ipinakita si Hoshina na pumasok sa isang experiment room. At sa loob ng malaking glass chamber, nakakulong si Kaiju No. 10. Nagsisimula ang kwento kung saan natapos ang nakaraang part. Dumating si Hoshina para tingnan ang katawan ni Kaiju No. 10 na nakasil pa rin sa loob ng isang malaking glass tube. May mga scientist na nag-oobserba at sinasabing kahit sa ganitong kondisyon, umaabot pa rin sa 5.7 ang kanyang force level, sobrang taas para sa isang kaiju na halos wasak na ang katawan. Lumapit si Hoshina at nagsabing, ayos, gising ka na pala. Sinubukan pa niyang takutin si Kaiju No. 10 pero seryoso rin siyang nagbanta na kung susubukan ulit nito, siya mismo ang papatay dito. Ngumiti si Kaiju No. 10 at sinabing alam niyang iba si Hoshina sa lahat. Kung siya raw ang nanalo noon, baka kinain na niya ito. Pero diretsyong sinabi ni Hoshina na wala siyang oras para sa kalokohan. Gusto niya lang ng impormasyon tungkol kay Kaiju No. 9. Sagot ni Kaiju No. 10, siya mismo ang gumawa sa kanya. Si Kaiju No. 9 ang creator niya. Nagulat ang lahat sa narinig. May kondisyon si Kaiju No. 10, kailangan daw palayain siya kapalit ng impormasyon. Gusto raw niyang lumaban ulit kay Hoshina. Pagkatapos ng intro, muli siyang nagmamakaawa na makipaglaban, pero tumanggi si Hoshina at sinabing sira na ang core nito kaya wala na itong lakas. Ngumiti lang si Kaiju No. 10 at ipinaliwanag na hindi yun ang ibig niyang sabihin. Alam niyang kaya ng mga tao na gawing weapon ang katawan ng isang kaiju, at gusto niyang gawin siyang weapon at gamitin ni Hoshina mismo. Nagulat si Hoshina at pati ang mga scientist. Sinabihan nila si Hoshina na delikado yun, hindi nila alam kung ano ang mangyayari kapag ginawa nila ito. Pwede siyang mamatay o makontrol. Pero tumawa lang si Kaiju No. 10 at sinabing sobrang astig ng laban nila noon. Huwag daw itanggi ni Hoshina dahil nakita raw niya sa mga mata nito kung gaano siya nag-enjoy.
Tahimik si Hoshina at nag-isip. Paglabas niya, kinausap niya ang isang scientist at sinabing nakakatakot si Kaiju number 10, hindi niya maintindihan kung bakit sobrang obsessed ito sa kanya at gusto pang makipaglaban ulit. Pero siya lang din ang posibleng makapagbigay ng impormasyon tungkol kay Kaiju number 9. Sa huli, kinausap niya si Captain Mina at sinabing gusto niyang tanggapin ang deal. Pumayag si Mina at nagsabing siya na ang kakausap sa HQ para gawing weapon si Kaiju number 10. Bumalik si Hoshina sa harap ni Kaiju number 10 at nagsabi na game siya pero malinaw na siya pa rin ang boss at hindi ito ang magiging in charge. Ipinakita ang nakakatakot ng ngiti ni Kaiju number 10 bago nag-cut ang eksena. Lumipat ang kwento sa training ground kung saan nag-e-ensayo sina Shinomiya at iba pa. Dumating ang balita na pupunta roon si Vice Captain Hoshina para sa isang meeting tungkol kay Kaiju no Siyam. Habang nag-uusap sina Kafka at Azumo, iniisip ni Kafka na hindi pa rin siya humihingi ng tawad kay Hoshina matapos niyang itago ang katotohanan noon. Tinanong ni Azumo kung nasaan si Narumi, at sagot ni Shiroumi ay umalis ito kasama ang platoon leaders. Biglang kabado si Azumo at sinabing, "Naku, delikado to." Ipinapaliwanag dito na ang 1st Division at 3rd Division ay parehong may hawak ng jurisdiksyon sa Tokyo, kaya madalas silang ikumpara at palaging nagbabanggaan. Ipinakita ang eksena kung saan magkatapat ang buong team ni Hoshina at ang team ni Narumi. Nagtanong si Narumi, "Hoshina, sino ba nagbigay sa'yo ng pahintulot na pumunta rito? Paano ka nakapasok sa teritoryo ko?" Pero tinawanan lang siya ni Hoshina at sinabing, "Aba, mismong si Captain Narumi pa ang samalubong sa akin. At saka hindi ikaw ang dahilan kung bakit ako nandito. Mas mataas na tao ang tumawag sakin, ang mismong boss mo sa headquarters." Lalo lang nagalit si Narumi at sinabing, "Hindi ka dapat nandito." Sagot ni Hoshina, kaya pala hanggang ngayon bitter ka pa rin. Galit ka pa rin kasi tinalo kita noong training na yun sa pagpatay ng maliliit na kaiju." Ramdam ni Narumi ang sakit ng alaala at halos pumutok ang ugat niya, pati dugoy lumabas sa tenga niya sa inis. Tinanong pa siya ng mga kasama niya kung ano ang nangyayari. Dagdag pa ni "Pumasok ka sa teritoryo namin at pinatay mo ang kaiju nang wala kaming pahintulot." Doon nagsimula ang mas matinding sigawan ng dalawang grupo, nagtatalo kung kanino ang karapatang pumatay at kung sino ang dapat humingi ng permiso. Sabi pa ni Narumi na kahit natalo siya ni Hoshina noon, sa ibang aspeto siya pa rin ang mas magaling. Pero lalo lang siyang nasaktan nang banggitin ni Hoshina na ang titulong pinakamagaling sa long-range fire ay hawak niya. Hindi ni Narumi. Dahil dito, tuluyan ang nag-init ang ulo ni Narumi at sinigawan si Hoshina na hindi niya ito gusto at dapat lumayas siya. Biglang dumating si Ishii at pinigil si Narumi, saka inanyayahan si Hoshina, "Tara na, matagal na rin mula nang huli tayong magkita. Dadalhin na kita sa con ni Hoshina na magsimula na ng presentasyon." Tumayo si Hoshina at nagulat tungkol sa bagong impormasyon nila tungkol kay Kaiju no Siyam. Sabi niya, sagot ni Hoshina, mula kay Kaiju number 10 na hawak nila ngayon. Ayon dito, mismong si number 9 ang lumikha sa kanya. Nagulat ang lahat, dahil unang beses nilang marinig na may Kaiju na kayang gumawa ng isa pang Kaiju. Ipinaliwanag ni Hoshina na si number 9 ang unang uri na may ganitong abilidad, at ayon kay number 10, isa lang siyang prototype. Ibig sabihin, may mas malalakas pang bersyon na paparating. Naisip ng lahat na kung isang prototype pa lang si number 10 pero ganito nakalakas, paano pa kaya ang susunod? Idinagdag ni Hoshina na darating ang panahon na sabay-sabay na lalabanan ng Japan Defense Force ang 5 malalakas na kaiju, at bababa lang ang bilang na yun kung isa sa kanila ay bahagi mismo ng katawan ni number 9. Hanggat kaya nitong lumikha ng panibagong mga nilalang, hindi titigil ang laban. At kung hindi magtutulungan ang bawat division, mawawala ang buong bansa. Sa parehong oras, ipinakita si Kaiju number 9 na gamit ang katawan ng direktor, nakaupo sa isang lugar na may nakasabit na maraming nilalang na mukhang bagong kaiju sa loob ng mga sisidlan. Lalong nagulat ang lahat sa posibilidad na kayang gumawa ni number 9 ng sarili niyang lahi ng mga halimaw. Nagpahayag si Ogata ng duda at nagsabing baka nagsisinungaling lang si number 10. Pero tugon ni Hoshina, posible nga. Pero kung totoo man, mas malaki ang banta kaysa iniisip natin. Ayon sa report, lately ang dami na nating nakitang bagong klase ng kaiju, ibang-iba sa mga dati. At grabe,
Tumaas na rin ang average fort ng mga ito, dati 2.6 lang, ngayon halos 4.8 na. Ibig sabihin tugma ang data sa sinabi ni Kaiju number 10. Kaya malabo na nagsisinungaling siya. Ang problema lang, hanggang ngayon hindi pa rin natin alam kung bakit sunod-sunod silang lumalabas at saan talaga sila nanggagaling. May ilang theory na nagsasabing baka galing to sa malalakas na energy na nagmumula sa tectonic faults. Kapag naapektuhan ang geological materials, posibleng ma-convert ang mga halaman at hayop, nagiging kaiju. At ayon kay Hoshina, si Kaiju number 9 daw mismo ang nakikialam sa prosesong to para gumawa ng mga panibagong kaiju. Tinanong agad ni EG kung may idea na ba sila sa eksaktong lokasyon. Sagot ni Hoshina, wala pa silang malinaw na ebidensya. Pero kung ganito karami ang kaiju na sabay-sabay ginagawa, siguradong may napakalaking energy source. Malamang nasa pagitan ng Philippine Plate at Eurasian Plate, isang lugar na halos imposibleng puntahan ng tao. Sabi ni Ogata, grabe, masyado nang malawak yan. Taon nang bibilangin bago natin mahanap yun. Kaya singit naman si Juro, so hihintayin lang ba natin na siya mismo ang gumalaw? Pero dito na nagsalita si Mina, tandaan nyo, sinabi rin ni number 10 na si number 9 ay kumukuha ng memories ng mga taong inaabsorb niya. Ibig sabihin, simula nung kinain niya ang director, alam na niya lahat tungkol sa Defense Force. Hindi lang number 9 ang kalaban natin, pati ang mismong utak ng director. Nagpatuloy si Hoshina, sa madaling sabi, ang mga susunod na buwan, magiging pinakamahirap na panahon na haharapin ng Defense Force. At honestly, hindi natin ma-anticipate kung ano pa ang darating. Pero may konting pag-asa pa tayo, ang next generation ng recruits. Oh, kulang sila sa experience, pero may potential silang lumakas sa maikling panahon. At dito magdedepende ang kinabukasan ng laban natin. Kasabay nito, binuksan niya ang topic tungkol sa pinakamalakas at pinakadelikadong weapon ng Defense Force, ang Kaiju number 6 weapon, isang relic na tinatawag ding King of Kaijus. Tanong ngayon, sino ang may kakayahan para hawakan ito? Naglabas si Hoshina ng data. Sa lahat ng bagong recruits na sinubukan, iisa lang ang nagpakita ng compatibility sa number 6 noong entrance exam. Halos walang nakapansin noon, at siya ay walang iba kundi si Reno. Pero nagbigay agad ng warning si Ogata, ang Kaiju number 6, may fort na 9.6. Sobrang delikado, at maraming sundalo ang napatay nung lumaban dito, kasama ang nanay ni Shinomiya. Kaya nga tinatawag itong King of Kaijus. Kaya Reno, pag-isipan mo yung mga gumamit nito dati. Kalahati sa kanila namatay bago pa matapos ang mission. Mas mainam siguro, tanggihan mo. Pero syempre, si Reno, habang naaalala kung paano isinakripisyo ni Kafka ang sarili para sa Defense Force bilang Kaiju number 8, hindi umatras. Sa isip niya, kung si Kafka kayang isugal ang lahat, dapat kaya ko rin. Sino pa ang magpoprotekta sa kanya at sa pangarap niya kung hindi ako? Sunod na eksena, dinala si Reno sa testing chamber. Inumpisahan ang trial gamit ang Kaiju number 6 weapon, una sa kanyang braso. Ramdam niya agad na parang hinihigop nito ang lahat ng lakas niya. Damaloy ang kuryente sa buong katawan, halos mawalan siya ng malay. At doon niya nakita ang imahe ng Kaiju number 6 mismo. Sa isip niya, so, ganito pala ang nilalabanan ni Kafka araw-araw. Nag-cutscene, gumising si Reno sa medical room, bantay si Haru, yung pink-haired na kasama niya. Agad niyang tinanong kung bumagsak ba siya sa test. Sagot ni Ogata, hindi madaling gamitin ng kaiju weapons. Oo, halos hindi kayanin ng katawan mo. Kaya binibigyan pa kita ng chance, ayaw mo na, pwede kang umatras. Pero diretso ang sagot ni Reno, hindi, sir. Gagawin ko to. Alam kong delikado, pero handa ako. Sa isip ni Ogata, TSK, batang to, baka mamatay bago pa makalaban. Pero halatang hindi na siya uurong. Kaya sinabi niya, fine. Bibigyan ka namin ng isang buwang trial period. Pagkatapos nun, ikaw mismo ang gagamit ng number 6 sa battlefield. At ako mismo ang magbabantay sa'yo. Dito ipinakita ang backstory ni Furuhashi. Sa Neutralization Special Advanced Course, muli siyang nanguna sa unang pwesto, at lahat ay naniniwala na siya ang magiging top scorer sa Neutralization University. Naalala niya noong nasa technical school pa siya, walang makatalo sa kanya. Parang sponge ang utak niya, agad niyang naabsorb lahat ng itinuturo.
Araw-araw din siyang nag-tech train para palakasin ang katawan. Lagi siyang excited, iniisip kung gaano pa siya lalakas balang araw, at sigurado siyang maabot niya ang antas ni na Captain Mina, Captain Jen, at Director Isaw. Samantala, hirap na hirap si Ichikawa habang suot ang number 6 weapon na ikinagulat ni Furuhashi. At dumating ang araw na kailangang suriin ni Captain Jugo ng 4th Division kung karapat-dapat nga ba si Ichikawa na gamitin ang number 6 weapon. Sa neutralization zone, marami ng kaiju ang naipon. Tinanong ni Terujiko ang kondisyon ni Ichikawa, at sinabi ng lahat na maayos pa rin ang galaw ng mga organs niya kahit suot ang weapon. Kitang handa na ring lumaban si Ichikawa. Ito ang number 6 suit, at hindi pa to fully activated. Pero grabe, pakiramdam ko para akong nagyayelo sa lakas na lumalabas dito. Maging ang ibang opisyal ay nagulat na sa loob lang ng isang buwan, umabot agad si Ichikawa sa combat level para magamit ang suit. Gusto nga sana nila ipakita sa kanya na mahirap ang realidad, pero baligtad ang nangyari. Base sa data ng 3rd Division, simula pa lang mabilis na ang growth niya. Kahit mas mababa pa siya kay Kakoru sa combat power, mas bilis naman ang level up niya. Ganito pala ang tunay na tinatawag na genius. Pero tandaan, ibang-iba ang totoong laban kaysa training. Binigyan ng misyon si Ichikawa at ang team niya, kayo ang pupuksa sa kaiju na ito. Isang Mole Type 67 na unang lumabas noong 1967 at tuwing 5 taon bumabalik. May fortitude level itong 6.4. Kung hindi mo kayanin, ako mismo ang tatapos dito. At may 10 minuto ka lang. Pumunta na si Ichikawa kasama ang mga kasama niya para lumaban. Nakita ni Furuhashi na sobrang bilis ni Ichikawa, kaya sinubukan din niyang magpabilis. Pero dito ipinaliwanag na 10 minuto lang ang binigay dahil ang numbered weapons ay matinding stress sa katawan ng gumagamit. Ayaw ni Jugo na masira si Ichikawa kung hihigit pa roon. Kaya sa kaunting oras, mas bumilis pa si Ichikawa. Pero habang umaatake siya, hindi niya nakontrol ang energy na lumalabas sa mga paa niya. Muntik na siyang tamaan ng kaiju at nahulog, kaya agad siyang sinagip ng mga kasama niya. Makakalaban ako ngayon dahil nangako ako kay Ichikawa na poprotektahan ko siya. Kaya ako na ang haharap sa mga kaiju. Habang inaatake si Furuhashi, biglang pumutok si Ichikawa at sa isang bala lang, napatumba niya ang buong kaiju. Nabigla si Furuhashi. Bakit ganun? Bakit siya kaya niyang tapusin agad, pero ako hindi? Naalala niya ang sarili niya. Mula nang sumali siya sa Defense Force, bumagal na ang pagtaas ng grado niya. Doon niya unang nakita ang tunay na may talento. Araw-araw, nararamdaman niyang wala siyang espesyal na kakayahan. Kahit anong pagsisikap, laging may nauuna at hindi niya sila maabyutan. At mula noon, dumating ang isang tunay na halimaw, si Ichikawa. Muling inatake ng kaiju si Furuhashi. At tinapon siya palayo. Dito pinaalalahanan siya ni Jugo. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Minsan, mahalaga rin ang umatras. Pero bago pa muling tamaan si Furuhashi, agad na sumingit si Ichikawa para iligtas siya. Dahil dito, nakapagpasalamat si Furuhashi dahil sa oras na binigay niya, nakapag-focus ulit si Ichikawa. At sa isang malakas na tira, natapos agad ni Ichikawa ang kaiju. Pagkatapos, naglakad na naman siyang mag-isa. Sandali, Ichikawa, huwag mo akong iwan, sigaw ni Furuhashi. Pero hindi na siya lumingon, diretso siyang humarap kay Hojo at sinimulan ang laban. Inactivate niya ang 43% combat power ng number 6 suit, at nagawa niyang i-freeze ang isang braso ng halimaw. Pero, hindi sapat. Ang balat niya sobrang tigas at ang bilis pa ng regeneration. Sa ganitong bilis, hindi ko maabot ang core nito. Kaya tinaasan ni Ichikawa ang combat power hanggang 46%. Nabigla ang lahat sa nakita nila. Pero napansin ni Jugo na may kakaiba ng nangyayari. Tinuhag ni Ichikawa ang braso ni Hojo, pero kulang pa rin. Kaya tinaasan pa niya ang power ng suit hanggang 51%. Okay ka lang ba? Tanong ng mga kasama niya. Ayos lang ako, sagot ni Ichikawa. Mas malinaw na ngayon ang isip ko. Nagulat ang lahat sa sinabi niya. Biglang nag-transform si Hojo, kaya mas naging agresibo si Ichikawa. Naalala niya sina Kafka at Furuhashi, at nangakong ililigtas sila. Dahil dito, lalo pa niyang pinalakas ang suit. Mas bumilis siya, at unti-unti niyang ni-freeze ang katawan ng halimaw. Pero kapalit nito, pumutok ang 6 na parte ng kalamnan niya dahil sa matinding pressure ng suit.
Doon nagduda ang lahat na baka nawala na siya ng kontrol sa number 6 weapon. Pero hindi yun ang totoo, yun ang tunay na Ichikawa. Kapag ang isang numbered weapon ay tuluyang nagsisynchronize sa user nito, dumadaloy sa katawan ng tao ang napakalaking enerhiya. Tumataas ang bilis at dami ng neurotransmitters sa utak. Kaya lumalabas ang tunay na kalikasan at tunay na pagnanasa ng gumagamit. Dahil doon, posible ring masira ng mismong user ang sarili niya. Hindi ito lumalabas sa training, dahil iba ang pressure ng totoong laban, doon lumalabas ang mga bagay na hindi mo inaasahan. At huwag kalimutan, ang weapon na gamit ni Ichikawa ay gawa mula sa pinakamalakas na kaiju. Kaya ang stress sa isip at katawan niya ay ibang-iba na sa lahat ng nakaraan. Kung hindi niya makontrol ang suit na ito, seryosong wika ni Jugo, hindi ko siya hahayaang gamitin ulit ito. Habang papalapit si Furuhashi kay Ichikawa, ramdam niya ang bigat ng sitwasyon, at pinagsisihan niya ang labis na tuwa na naramdaman niya noong una. Noong unang beses na hindi nagawang kontrolin ni Ichikawa ang number 6 weapon, halos buong katawan niya ay nanghihina at dumaranas ng matinding sakit. Pero kahit ganun, hindi niya mapigilan ang sariling isip, kaya kusa nang gumagalaw ang katawan niya habang patuloy pang lumalakas ang kapangyarihan niya. Sa isang iglap, na-freeze niya ang lahat sa loob ng 50-meter radius, at winasak ang lahat ng kaiju sa paligid para makapag-focus sa laban kay Hojo. Umabot na sa 35% ng katawan ng halimaw ang nagyelo. Pero kapalit nito, pumutok ang 16 na muscles ni Ichikawa at nagkaroon pa siya ng 4 na bone fractures. Pati binti niya, tuluyan ang nabali. Dito na sumigaw si Jugo na pinatitigil siya. Enough, Ichikawa. Ako na ang haharap kay Hojo. Pero sa isip ni Ichikawa, napakahina ko. At dahil doon, matatalo na naman ako, hindi ko kayang protektahan ang kahit sino. Biglang sumugod si Furuhashi, nagsusumamo kay Jugo na bigyan sila ng mas maraming oras. Sinabi ni Jugo na dapat na siyang umalis, pero tumatakbo si Furuhashi ng lampas pa sa sariling limitasyon, mas mabilis kaysa kaya ng kanyang 24% combat power. Nabigla si Jugo, si Ichikawa, totoong ang kamangha-mangha. Lagi siyang tapat, masipag, at inuuna ang kapakanan ng mga kasama niya. Siguro kaya ako nagselos sa kanya. Pero alam ko, kaya niyang gamitin ang number 6 weapon. Winawasak ni Furuhashi ang ice wall para makalapit kay Ichikawa. Pagkarating niya, tinawag niya ito pabalik sa sarili. Nagkamalay si Ichikawa at napansin na buhat-buhat siya ni Furuhashi habang tumatakbo palayo. Hiningi rin ni Furuhashi ang mas mahabang oras kay Jugo para tapusin ang laban. Dahil dito, nagdesisyon si Ichikawa, kailangan niyang talunin si Hojo gamit ang number 6 weapon. Ngayon, Ichikawa, sabi ni Furuhashi, ako ang maglalapit sa core ni Hojo sa posisyon kung saan madali mong tamaan. Pero Furuhashi, delikado yan para sa'yo. Sagot ni Ichikawa, tumigil ka ng maliitin ako, at tigilan mo ring pasanin ang lahat mag-isa. Mas bata ka sa akin, kaya tumahimik ka at tanggapin mo ang tulong ko. Napangiti si Ichikawa, Furuhashi, napakagaling mo talaga. Kasi tuwing natatakot ako, ikaw ang laging gumagabay sa akin. Kaya, gawin natin ito. Sabay tayo. Umalis si Furuhashi para ailapit si Hojo sa tamang posisyon, diretso sa harap ng target ni Ichikawa. Sa puntong yun, bumalik na sa normal si Ichikawa. Oh, ayos na siya, pero sobrang wasak ang katawan niya kaya hindi na siya gaanong makakalaban. Kaya't ang plano, kailangang mailantad ang core ng kaiju para siya ang bumaril dito. Ang problema, si Furuhashi ay may combat power na 24% lang, kaya imposibleng siya ang makagawa nito. Pero kahit ganun, nagpa siya si Furuhashi na siya na lang ang umatake sa kaiju. Doon na napansin ni Yugo na parang hindi 24% ang combat power niya. Kaya inutusan niya ang iba na i-track ito. Laking gulat ng lahat nang makita nilang umakyat hanggang 41% ang power ni Furuhashi. Bigla nga lang siyang bumagsak, at bumaba ulit ang combat power niya sa 22%. Ngunit tumayo siyang muli para lumaban, at sa pagkakataong yun, tumaas pa hanggang 42%. Dahil dito, na-realize ni Yugo na si Furuhashi ay kapareho niya. Kung matutulungan siyang mapakinabangan ng tama ang lakas niya, magiging napakalakas nito. Sabi ni Furuhashi, hindi ako isang henyo, at hindi ko rin balak maging hero. Alam kong sa landas na tatahakin ko. Puro pader lang ang haarang sa akin.
Pero sa pagkakataong ito, hinding-hindi na ako liliko. Babasagin ko ang pader na yun hanggang sa maduraj ito. Muling umatake si Furuhashi at binaril ang kaiju. Tinapon siya nito, pero bumalik siya sa ibabaw. Kaiju, makakarating ako sa iyo. Kaya maghintay ka lang. Sigaw niya habang tuloy-tuloy ang pagbabaril. Dahil dito, nag-overheat ang suit niya. Pero sa huli, nabuksan niya ang core ng kaiju. Dito na nagkaroon ng tsansa si Ichikawa, isang putok lang. At tuluyang naduraj ang core ng kaiju. Napatulala si Yugo habang naaalala ang nakaraan kasama si Hakari, ang ina ni Koro, noong napili itong gumamit ng number 4 weapon. Naalala niya kung paano nagtanong si Hakari kung karapat-dapat ba talaga siyang gamitin yun. Sa kasalukuyan, tuwang-tuwa sina Ichikawa at Furuhashi sa pagkatalo ng kaiju, at ganun din ang buong squad. Habang pinagmamasdan sila, naging emosyonal si Yugo. Kung noon pa lang ay nakipaglaban ako sa kanya o pinigilan ko siya, baka naging mas maganda ang lahat. Pero ngayon, Ichikawa, pumasa ka. At ikaw na ang magiging depensa ng bansang ito. Narinig ito ni Ichikawa at Furuhashi at napuno sila ng galit. Ngunit may agam-agam, dapat bang ipaalam kay Ichikawa na baka isakripisyo niya ang sarili dahil sa kanyang matinding sense of responsibility? Sagot ni Yugo, hindi na kailangan, dahil natutunan na niya ito mismo kay Furuhashi. Samantala, tumawag si Mina kay Yugo para kumustahin si Ichikawa. Sinabi ni Yugo na si Ichikawa ang tamang tao para sa number 6 weapon. Ngunit nag-aalala si Mina, ayaw niyang makita itong mamatay. Sagot ni Yugo, ito ang kakaibang panahon. May isang tao na kayang gamitin ang number 6, at mayroon ding isa na may kaparehong abilidad. Pareho silang nasa harapan ko. Kaya tuturuan ko silang lahat ng kaya kong ituro, at gagawin ko silang mga mandirigmang ikagugulat mo. Nagulat din sina Jumanji at Iharu nang marinig ito. Maging si Kafka, hindi makapaniwala. Natakot siya, dahil alam niyang maaaring si Ichikawa ang susunod na haharap kay Kaiju number 9. Pero bigla siyang sinuntok ni Kokoro, at sinabihan siyang huwag maliitin ang mga kasama nila. Nangako si Kokoro na magiging kasing lakas din siya ni Ichikawa. Kinagabihan, lumabas si Kafka para mag-jogging. Naiisip niya, si Ichikawa, palaging kamangha-mangha. At ngayon, pinapakita na rin niya sa lahat ang tunay niyang lakas. Pero ako, ano na ba talaga ang na-achieve ko sa kapangyarihan ko? Sino ba talaga ang nailigtas ko? Hindi nila ako kailangan, ang kailangan nila ay si Kaiju no. 8. Dumating si Vice Captain Hoshina at bigla siyang inatake, dahilan para matamba si Kafka sa takot. Sabi ni Hoshina, masarap makita kang takot. Ito ang parusa mo, dahil itinago mo sa akin na ikaw si Kaiju number 8. Habang binubugbog siya, sinabihan siya nito na tumahimik. Pero pagkatapos, nagsalita si Hoshina, pero nagpapasalamat ako. Hindi sa Kaiju number 8, kundi sa Kafka na walang pagdadalawang isip na nag-transform sa harapan namin para iligtas ang 3rd Division. Alam kong kung magpapatuloy ka sa paulit-ulit na pag-transform, baka dumating ang panahon na hindi ka na makabalik bilang tao. Kaya hayaan mo, ako na mismo ang tatalo kay Kaiju number 9. Hindi mo na kailangang mag-transform pa. Sabi ni Hoshina kay Kafka, hindi mo kailangang sumulong bilang Kaiju no. 8, kundi bilang ikaw mismo, si Kafka. Kahit gaano pa katagal abutin, hindi mahalaga. Oo, matigas ang itsura ko sa labas, pero sa loob, alam kong mabuti ka. Kaya salamat sa lahat. Pero sagot ni Kafka, hindi tama yan. Totoo na gusto kong makilala ng lahat dahil sa lakas ko, pero sa ngayon, hindi pa ako sapat na malakas para may mailigtas. At higit sa lahat, ayaw kong makita ang mga kaibigan ko na umiiyak. Kaya kahit ano pa, lalaban ako bilang Kaiju number 8. Doon napagtanto ni Hoshina na kapag may taong nasa panganib, si Kafka ay hindi magdadalawang isip na mag-transform para tumulong. Kaya nagdesisyon siya, gagawin niyang mas malakas pa si Kafka. Dinala niya ito sa isang templo, ang Ryuan Temple, na naroon pa mula Edo period. Ito ang lugar na inialay para sa lahat ng namatay dahil sa kaiju o lumaban hanggang sa huli. Ipinaliwanag ni Hoshina, alam mo ba kung ano ang unang Great Kaiju Disaster? Nabasa ko ito sa mga lumang aklat. Noong 1657, halos winasak ng kaiju ang Edo at Eastern Japan. Noon, napakaluma ng paraan ng mga tao para lumaban. Kaya't dito naganap ang napakalaking labanan na kumitil ng napakaraming buhay.
Kung mamamatay tayo balang araw, dito rin uuwi ang ating mga kaluluwa. At nagsimula na ang kanilang training. Nagharap sina Kafka at Hoshina. Ngunit halos hindi man lang matamaan ni Kafka si Hoshina, napakadali siyang itapon at pabagsakin nito. Pero hindi bumitaw si Kafka, determinado siyang ipakita kung gaano na siya kalakas. Muli siyang umatake ng buong puso, pero muli siyang pinabagsak. Doon naisip ni Kafka, wala akong silbi kung wala ang transformation ko. Pero pinaalala ni Hoshina, hindi, Kafka, kita ko ang bawat araw ng pag-eensayo mo. Mas malakas ka na ngayon, pero hindi pa sapat. Nakadepende ka pa rin ng sobra sa kapangyarihan ni Kaiju number 8. Kung ganyan ka palagi, mamamatay ka, at ni hindi makararating dito ang kaluluwa mo. Gumamit si Hoshina ng parehong teknik ng Director Isaw, ang anti-kaiju combat technique. At tinapon si Kafka sa lupa. Hindi mo pa kayang i-activate ang combat power ng suit mo, kaya sayang lang ang paggamit ng weapon. Kaya sisiguraduhin kong bago ka lumaban ulit, matutunan mo itong teknik na ito. Dapat matuto kang lumaban kahit hindi ka nagtatransform. Dahil habang nandito ka sa Japan, ang mga kaiju ay magiging parte ng buhay mo. At hindi lang si Kaiju number 9 ang haharapin mo, kundi ang lahat ng darating pa. Kaya manalo ka sa laban na to, at agawin mo ang upuan sa tabi ni Captain Mina. Kung magagawa mo yun, ibig sabihin sapat ang kapangyarihan mo para maging tunay na mandirigma. Nang marinig ito, tumibay ang loob ni Kafka. Ngunit sinabihan siya ulit ni Hoshina habang binubugbog siya, kahit anong gawin mo, hindi mo makukuha si Mina. Matapos ang matinding training, nagpa siya si Kafka, maging mas malakas pa kaysa dati. Bago sila umalis, nagdasal siya sa harap ng templo. Doon bigla niyang nakita ang isang mahiwagang imahe, pero hindi niya ito maunawaan. Nang tawagin siya ni Hoshina, bigla ring naglaho ang imahe, iniwan si Kafka na nagtataka kung ano ba talaga yon. At dito nagtatapos ang recap ng Kaijuno 8 Season 2 Episodes 1 to 8. Kung na-enjoy niyo ito, huwag kalimutan i-like, i-share, at i-subscribe para updated kayo sa susunod na mga recap. Check nyo rin ang playlist sa description para mapanood ang ibang episodes ng Kaijuno 8. Kita-kits ulit, mga kaanasada.